Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:09 sa hapon. Radyo Pilipinas, Iloilo. Yintipon sa buos na pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubulon sa napituhan na sektor, mga danagpong nga balita, diri sa Iloilo, at mga bahin sa Kabisayan nagkatungdan. Mga balita na natipon sa sulod sa naligan ng 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Boss. Kagkaroon, yari ang inyong PBS UC. Mayong hapon, ini ang Headliners Boss. Martes, Nobyembre 11, 2025. Ini ang inyong tag balita, Joseph Paul Nobleza Tarosa. Sa mga Pangulong Dinalan. Secretary Frasco kag Secretary Angara ginbisita ang Negros Occidental agud matubo ang kalitan kag bulig nga ihatag sa mga apektado sang bagyo. Mga naapektuhan nga pamilya sang Bagyo Tino sa Himamaylan City, Negros Occidental nagwaton sang family food packs gikan sa DSWD NIR. Philippine Red Cross Negros Occidental Bacolod City Chapter nagdulong sang tubig limnon sa apektado nga lugar sa Bagyo Tino sa Bagos City. Kagkaroon sa detalye na sa aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sanday Tourism Secretary Cristina Frasco kag Education Secretary Sani Angara sa Negros Occidental agud maghiwat sang field inspection sa pila ka lugar nga lubos nga naapektuhan sang mga naglabay nga bagyo. Lakip sa mga ginbisita ang banwasang Binalbagan, Moises Padilla, La Castellana kag La Carlota City. Antes ang pagbisita, nagpakikita ang duha ka tiglikom kay Governor Eugenio Lacson. Katuyuan sa pagbisita sa duha ka opisyal nga matumod ang kasangkaron sang kalitan sang bagyong Tino kag Uwan sa Negros Occidental kag ang nagakaangay kabulig para sa pagbangon sang komunidad. Sa pagsinapol, ginpalabot ni Secretary Frasco ang pagpasiguro ni President Ferdinand Marcos Jr. sa mga Negrense nga magabulig ang nasyonal nga gobyerno sa mga apektado sang bagyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pamilya sang Bagyo Tino sa Himamaylan City, Negros Occidental nagbaton sang family food packs gikan sa DSWD NIR. Detalye sang balita, Marian Grace Aranyata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ito sa family food packs sa mga residente sa isa ka barangay sa Himamaylan City, Negros Occidental ayon sa DSWD NIR Quick Response Team. Nagabot sa 1,098 na family food packs ang ginhatag sa DSWD NIR sa mga residente sa barangay Sara, Himamaylan City nga naapektuhan sa flash floods dala sa Bagyo Tino. Ang panagtag sa family food packs ang kabayo sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga magpalabot sa bulig sa mga nagakinahanglan nga pamuluyo. Kaupo sa DSWD NIR sa pagpalabot sa bulig ang lokal nga pangulungan, City Social Welfare and Development Office, 542nd Engineering Battalion, Himamaylan Bureau of Fire Protection, PNP Maritime Group, Coast Guard kag Barangay Council. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Negros Occidental Bacolod City Chapter nagdulong sa tubig limnon sa apektado nga lugar sa Bagyo Tino sa Bagos City. Detalye sa balita, Marian Grace Aranyata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
Noong sang ilimnan nga tubig, ang Philippine Red Cross Negros Occidental Bacolod City Chapter pinaagi sa WASH o Water Sanitation and Hygiene Unit sa pinakapektadong lugar sa Baguio Pino sa Baguio City. Ang tubig ang gidala sa Barangay Mailon kag Barangay Don George Araneta, Baguio City sa WASH team members. Nag-reforman sa tubig ang team members sa water bladder para mapasiguro ang dayuyon nga supply sa tubig sa mga apektado nga pamilya. Pahayag sa Philippine Red Cross Negros Occidental Bacolod City Chapter nga importante nga may access sa matino nga tubig ang bubuluyo para masiguro ang ila ikaayong lawas kag mapunggad ang masakit sa tiyon sa emerhensya. Para sa Bagong Pilipinas, Mary Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DNIR padayon ng paghatag sa psychosocial activity sa mga napektuhan sang Bagyo Tino. Detalye sang balita, Marian Grace Arañata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Magluwas sa paghatag sa Family Food Pass padayon pagsiguro sa DSWD Negros Island Region nga mga taga sa psychosocial activities sa mga apektado nga pamilya sa Bagyo Tino. Naghiwas ang psychosocial activities para sa 35 ka adult participant ang DSWD NIR Nigaran Quick Response Team agud na mobiliga sila sa pagproseso sa ila eksperyensya kag mapabaskog ang ila emotional resilience matapos maglabay ang bagyo. Ginhiwat ang session sa St. Mary Magdalene Parish sa Nigaran nga temporaryo nga nagasettle bilang listaran sa mga pamilya. May giniwat man ang QRTs ang child-friendly activities sa 20 ka displays ng kabataan kaparehas ang art activities, parlor games kag kamustahan sessions para sa kabataan kag tigulang para makacope up sa distress kag makabalik sa normal. Para sa Bagong Pilipinas, Mary Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa masobra 36,000 nga pamilya o kung masobra 109 ka individual, halin sa 578 ka barangay sa Western Visayas ang apektado sang Bagyo 1. Inyang sandig sa pinakauling situational report sang Office of Civil Defense 6. Pinakadamo nga apektado ang probinsya sang Capiz nga may masobra 14,000 nga pamilya. Insundan sa Antique nga may masobra 12,000 nga pamilya. Aklan nga may masobra 3,600 nga pamilya. Iloilo nga may masobra 3,400 ka pamilya. Kagimaras nga may masobra 2,000 ka pamilya. Naglabot naman sa 1.46 million pesos nga balot sa food packs and non-food items sa mga local government unit kay Department of Social Welfare and Development sa mga apektado nga residente. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakabalay sa Western Visayas naguba bangod sa Bagyo 1. Detalye sang balita, Marian Grace Arañata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Naglabot na sa 330 kabalay sa Western Visayas ang nagkalaguba bangod sa Bagyo 1. Sa datos ng DSWD Field Office 6, 25 kabalay ang totally damage at 305 ang partially damage. Sa 330 kabalay nga nagkalaguba siya to 8 gikan sa Aklan, siya to 54 sa Antique, 32 sa Capiz, 17 sa Iloilo kag 19 sa Guimaras. Pahayag sa regional office na sa mga pamilya nga nagubaan sa balay kag nagakinahanglan sa maistaran, ginapaninero ang apektado nga pamilya sa evacuation centers, pinaagi sa mga lokal nga panguluhan, kag naghatag man bulig ang ahensya pinaagi sa provision sa modular tents sa tion nga mag-request ang LGU. Para sa Bagong Pilipinas, Mary Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 38 kabalay sa probinsya sang Iloilo ang naguba sa paglabay sang Bagyo 1. Sa nasambit nga numero sunod sa provincial capital 28 ang partially damaged samtang napulo naman ang totally damaged. Sa pagkabahin niya sa 379 ka pamilya kung 1,221 ka residente ang ginpaydalo sa preemptive evacuation bilang precautionary measure sa Bagyo. Padayon ang pagmonitor sang Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa sitwasyon, kag-koordinasyon sa mga local government units sa masigurong safety sang mga pumuluyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ilonggo Seafarer lakip sa casualty matapos ang nagluntad nga sunog sa isa ka barko sa Malaysia. Congresswoman Baronda kag mga ahensya sa gobyerno bulig patigan para mapauli ang bangkay. Detalye sang balita, Marian Grace Arañata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Isa ka Ilonggo Seafarer na taga-distrito Sangharo ang nagtaliwan matapos ang nagluntad na sunog sa MSC Kiparadsia nga nakaangkla kang nakadiskarga sa Port of Tanjung, Pilipas sa Johor, Malaysia. Nagluntad ang sunog sa Nobyembre 7 kung sa diin sunod sa Johor Fire and Rescue Department may nalapatian nga ng sigabong kag gisundan sa madamo nga aso halin
diri sa lower deck area sa container vessel. Lakip sa natiliwan ang Ilonggo Seafarer, isa ka Malaysian kag isa ka British. Mina-report man nga injured nga isa ka Malaysian kag duha ka Filipino nga gidala sa ospital. Samtang nagpangangisang bulik ang pamilya sa Ilonggo Seafarer kay House Deputy Majority Leader kag Iloilo City Lone District Representative Jamjam Baronda kung saan inagpakigangot man ang kongresista ka ng Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Catda kag kay Overseas Workers Welfare Administration Administrator Yusek P.Y. Kayunan. Nagpasalig naman sa Vice Secretary Catda kag Yusek Kayunan nga magabuli sila sa pamilya sang biktima. Nagpakigangot man ang OWA sa pamilya sa Ilonggo Seafarer kag naghatag sang update sa hiwat nga repatriation sang bangkay sang biktima papuli sa Iloilo City. Para sa Bagong Pilipinas, Mendrey Saranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang palibot sang Iloilo Central kag Terminal Market amat-amat na nga nahawanan. Detalye sang balita, Jenel Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Polisyon sa mga kiosko sa palibot sa Iloilo Central Market kabayad sa clearing operation sa mga mayor nga karsada sa palibot sa merkado. Talalupang doon ang paghawan sa dalan nga na ginapwestuhan sa mga vendor sa Dalan Rizal, partikular sa area sa Maria Clara City proper. Sa bahay naman sa Iloilo Terminal Market, tama-tamat naman nga nahawanan ang daladon sa palibot sa merkado, halin sa ginpatuman ang soft opening sini. Makita man ang presensya sa mga traffic enforcers nga nag-assist sa mga motorista agad mapabilin ng matalunsay na dalagan sang trapiko sa lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pagbaton sang online application para sa programa sa DMW nga sa Pinas, ikaw ang Ma'am Sir temporaryo nga ginpaunta. Detalye sang balita, Marian Grace. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ariyo nga gintuunta kapag sumites ang online application para sa programa nga sa Pinas, ikaw ang Ma'am at Sir, umpisa Nobyembre 11. Sa anunsyo sa Department of Migrant Workers, National Reintegration Center for OFWs, bangon sa nagkapalay nga proseso kag endorsement sa mga aplikante sa programa para sa school year 2026 to 2027 sa Department of Education, temporaryo nga siraduan ng online application. Ang programa isa kay reintegration initiative nga bukas sa overseas Filipino worker o OFW, licensure examination for teachers o kanilang TASER nga nagdirik sa prungsod ug ang mga luyang magpauli sa Pilipinas para mag-ubra permanente. Para sa Bagong Pilipinas, Mendrey Saranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Work termination kag preventive suspension ginpapanaog sa duha ka personnel sang LTO bangod sang pagkaulamid sa illegal nga transaksyon. Detalye sang balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginagdagan sa penalidad ni LTO 6 Regional Director Chonico Jose Duspan II ang duha ka mga personnel sa LTO 6 na naulamid sa fixing transactions. Kabayan sa agresibo kampanya kontra korupsyon, kag-mando ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacaninaw, 3 ka bulan na preventive suspension ang ginpapanaog sa isa ka plantilla employee nga na-assign sa Operations Division samtang pending ang paghiwat sa formal investigation sa ginapatubang nga mga reklamo nga grave misconduct, serious dishonesty at paglapas sa Ease of Doing Business Act o kon RA 11032. Ginaligar nagagamit sa dami Facebook account ang empleyado kung nagakontak sa mga nadakpang na drivers kung nagatanyag na sulbaron ng ilang violasyon sa baratong kantidad. Halimbawa sini ang pagtanyag sa isa ka rider sa pagpanubos ng penalidad sa unregistered vehicle halin sa 12,000 pesos, simo na lang ini nga 7,000 pesos, bagay nga na-videohan sa tagreklamo ang transaksyon. Isa pagid ka job order employee ang gin-terminate man matapos madakpan nga nagapatunga sa mga transaksyon sa mga law enforcers. Ginkondenar ni LTO 6 Director Hiduspan, Assistant Regional Director Jack Conlo, OIC Regional Director sang LTO Negros Island Region, ang akto sang duha ka personnel na paglapas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Nagaserbe naman nga paanda ng disciplinary action sa iban pa suno kay Director Hiduspan na gunpabili ng integridad sang ahensya sa paghatag sang serbisyo sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Isa ka sunog ang nagluntad sa barangay ng Gimbal, Iloilo. Sunog kay Fire Officer Juan Ray Kauyonan, arson investigators ng BFP Gimbal nang umpisa ang sunog sa grade 6 classroom.
sa nga integrated school kag naglapta ang kalayo sa daycare center kag storage room sang barangay hall. Nagagawa sa investigasyon sang BFP nga wala mapatayang main switch sang kwarto. Naglabot naman sa 1.7 milyones pesos ang kahalitan nga ginbilin sang sunog. Sa karon nagapadayon na investigasyon sang BFP Gimbal sa kung ano ang gintunaan sang sunog. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Estado sang Aklan Police Provincial Office ang most wanted person sa probinsya sa Barangay Poblasyon, Ibahay, Aklan. Ang suspect, ginkilala nga si alias Toto, 35 years old, kag residente sang Ibahay, Aklan. Statutory rape ang kaso nga ginapangatubang sang suspect. Suno kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Josefino Ligan. Ang pagka-aresto sa wanted person nagapakita lang sang commitment sang kapulisan para ma-maintinar ang kalinong kagkatawhay sa Western Visayas. Sa pagka-aresto sa suspect, nagalawang PRO6 nga magaserbi ni nga paandam sa mga nagahimo sang krimen nga maabot ang tion nga madakpan sila sang kapulisan. Sa karon ang wanted person yara na sa kustodiya sang Ibahay Municipal Police Station. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestado sang kapulisan ang top 7 most wanted person sa probinsya sang Iloilo sa Barangay Fajardo Haro, Iloilo City. Ang suspect, ginkilala nga si alias Raul, 54 anyos, kag residente sa Barangay Pili, Ahoy, Iloilo. 2 counts of murder ang ginapangatubang sang suspect. Gintingop nga puwersa sang Iloilo City Mobile Force Company, Iloilo City Police Station 9, City Intelligence Unit, kag Regional Intelligence Unit 6 ang nagpatigayon sang operasyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Your library sa Molo Plaza, ginbuksan na. Detalye sang balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginpangunahan ni Iloilo City Mayor sa Trenya sa inaugurasyon sa ikaduha nga outdoor library sa siyudad nga nahamtang sa Molo Plaza. Ang lugar ng tigayon na patukod paagi sa bulig sa Technical Institute of Iloilo City kag pagbuylog man sa private partners kag mga donors. Paagi sa pagutang sa outdoor library sa mga distrito sa siyudad sa Iloilo, handom sa Iloilo City Government na mapasanyog ang literacy sa kabataan, maengganyo sila sa pagbasa kag madala sa komunidad ang mga educational resources. Matandaan sa naligad nga bulan sa Hunyo sa ginbuksan man ang una nga outdoor library sa bayan naman sa Plaza Libertad sa city proper. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kamaton sang cash incentive sa mga Ilonggo athletes nga nagdalaog sa Batang Pinoy 2025 kag giniwat sa General Santos City. Ining ginpasiguro sa Iloilo Provincial Capital sandig sa Provincial Ordinance number 2000-217. Sa among nga ordinansa, ang mga gold medalist magabaton sa 8,000, 6,000 naman sa mga silver medalist kag 4,000 sa mga bronze medalist. Naibaluan na nakakolekta sa 51 ka medalyang Iloilo players sa Batang Pinoy, 14 ka bulawan, 11 ka silver, 26 ang bronze. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas alas 4:27 sa hapon. Radyo Pilipinas. Momento manatipon nga balita sa PBS Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Martes, Nobyembre 11, 2020. Ang inyong balita, Joseph mula sa ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakauling Nielsen Radio Audience Measurement Survey.
at sa social media. Nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.